Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako, bongbong, BBM. Lumantad ang isang witness kung saan mapapatunayan na yung People's Ville sa Davao City ay hindi proyekto mo. Naku, nagnakaw na naman kayo ng proyekto? Branded talaga itong branded ba, branded tag or talagang nasa, nakakahiya naman yan. Pati proyekto ng previous administration, proyekto ni VP Sara, aangkinin nyo para meron kayong legasiya. Tapos itong si Claire Castro, magpapresenta ng mga registration at chorva ek-ek. Ay, naku, ano ba naman yan? Ito, kwenesyon ni Davao City 1st District Councilor Tek Ocampo ang pahayag ni Marcos Jr. o ng Marcos administration na sila ang nagpasimula ng proyekto ng People's Ville. Ayon kay Ocampo, matagal nang nakapaloob sa local shelter plan ng Davao City ang naturang proyekto at sinimulan na muna ito noong 2017. Hala ka, noong panahon pang alkalde si VP Sara Duterte. Hala ka, nakakahiya naman yan nooy. Nangangkin ng proyekto si BBM tapos si Claire. Confident talaga na kay BBM daw ito. Huy Claire, kulang-kulang ka sa sa impormasyon. Anya nais umano ng kasalukuyang administrasyon na makipag-partner ang Davao City upang maisama ang proyekto sa pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program. Hala ka! O, nalantad na. Ang gobyerno pala ni BBM ay gusto makipag-partner sa Davao City para angkinin ang People's Ville para maisama sa proyekto ni BBM na pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ano ba naman yan? Nakakahiya, magtago tayo. Oo, nilantad talaga, kabibig. O panoorin nyo ang bidyong ito. When I was councilor, nagkaroon ng groundbreaking ceremony last October 2022. Nandun ako. I was invited among the elected officials that were invited during the groundbreaking. That was October 2022. Barely 4 months after na naging vice president si Inday Sara Duterte at naging pangulong itong si Marcos. So, nagtataka ako kung paano si Marcos mismo nag-umpisa ng naturang proyekto na matagal na po yang naumpisahan noon pang 27, basta panahon yun ni Mayor Inday Sara Duterte. Originally, it was really the plan of the city government of Davao to our local shelter plan. So, nagtataka kami bakit inangkin ng administrasyon ngayon, no? Siguro dahil pumasok sila. Kailan pa ito nag-umpisa? Ano ba ang sa tingin mo yung tamang istorya? Sino kaya ang credit grabber dito po, konsehal? Nag-umpisa ito, wala pa ako sa politika noon. I was still with the media before kasi we're kino-cover natin yung mga projects ni then Mayor Inday Sara Duterte. Namimili kasi ng nag-a-acquire ng lupa ang city noon para matugunan yung problema ng pabahay sa Davao City. Ito yung mga tinatawag na local shelter plan ng syudad. Now, when I was councilor, nagkaroon ng groundbreaking ceremony last October 2022. Nandun ako. I was invited among the elected officials that were invited during the groundbreaking. That was October 2022. Barely 4 months after na naging vice president si Inday Sara Duterte at naging pangulong itong si Marcos. So, nagtataka ako kung paano si Marcos mismo nag-umpisa ng naturang proyekto na matagal na po yang naumpisahan noon pang 27, basta panahon yun ni Mayor Inday Sara Duterte.
So when it was yung nandun na yung mga budget na ilaan na, it was still under the Socialized Housing Finance Committee or SHFC. Doon sinagawa ang groundbreaking, no, sa Barangay Riverside, Calinan, Davao City no October 20. We were there. And nakapag-speech nga kami. Napakaraming ano noon napakaraming barangay attendees ang dumating kasi natutuwa yung mga barangay kasi mabibigyan yung kanilang mga constituents ng pabahay, ano, from all over the city. Karamihan dyan sa mga coastal areas, yung mga nakatira sa mga danger zone, itong mga palaging natatamaan ng monsoon waves, nababahaan, yung mga landslide prone areas, pati na yung mga informal settlers natin. So they were there and they were very happy na meron ng ganun na pabahay. So originally, it was really the plan of the city government of Davao to our local shelter plan. So nagtataka kami bakit inangkin ng administrasyon ngayon, no? Siguro dahil pumasok sila. Kasi ganito 'yan, just to set the record straight, when going to the papunta na ng last term ko, last a few during my the later part of my first term, I was also the chairperson of the Committee on Socialized Housing. So medyo may knowledge ako dyan dahil nagkakaroon kami ng series of meeting from DSUD, no? From Department of Human Settlements, no? Nagkakaroon si yung dating regional director nila, si Attorney Palmahil, no? Nagkakaroon kami ng mga engagement yan because gusto nila na maki-partner ang city, no? Parang pipirma ata, gusto nilang pumirma na memorandum of agreement si Mayor Baste for the 4PH program ni Marcos, which hindi namin sinang-ayunan. Kasi sabi namin, project namin yan at kailangan naming tapusin. Pero lumalabas na pinipilit nila na gusto nilang ipasok yung 4PH. So, there were series of meetings, no, dun sa nangyari. And one of that meeting, napag-usapan namin yung tinatawag na escrow funds. Ito escrow funds kasi, ito yung share ng developer. Every developer na magtatayo ng mga subdivision sa Davao, lalo na kung mga high-end, meron silang dapat mga 5%, no? 15 and 5%. Depende. Basta under socialized housing. So, Yes po. Okay, ayusin lang natin yung linya ng komunikasyon natin ni Councilor Tek Ocampo, ha. Kasi dapat medyo yun. pumapangit yung signal. Narinig niyo pa. Ulitin lang natin na subukan lang namin na patayin yung video para yung audio at least malinaw po, Councilor. Yan, Sige po, go ahead po, Councilor. Ito. Go ahead po. Clear na. Opo, Clear. opo. Narinig na ako? Yes po, Councilor. Okay. So yun, so nagkaroon ng mga series of meetings and yun nga, together with DSUD, kasi ang gusto nila na pumirma ang si Mayor ng Memorandum of Agreement para nga doon sa 4PH. Kasi ganito, kailangan namin magamit yung escrow funds namin. Itong escrow funds, ito yung share ng mga developer na magtatayo ng mga subdivision sa Davao City. So mga 5%, 5% yung kanilang dapat na ibibigay, para yan sa socialized housing. Kung hindi man sila gagawa ng socialized housing para sa mga informal settler natin o mga less fortunate natin, magbibigay sila ng pera, magdideposito sila ng pera. Ang hahawak ng pera, itong DSUD, Department of Human Settlements, no? Nasa kanila yon. Ang gagawin lang supposedly ng city, pag meron kaming project, may project ang city government na makita and then maaprubahan natin. So, hihingi namin, kukunin namin yung pundo na yon from DSUD para ma-utilize namin yun to implement our own project. Yun yun ang essence noon, yung escrow funds. By way of a resolution sa council, through the housing committee, socialized housing committee,
by way of a resolution, pwede namin gamitin sana yung pondo para matapos namin yung naumpisahan. Alam mo yung nag-groundbreaking nga nung October 2022. Kasi marami na naitayo na. Marami na ang buildings na naitayo ng escrow funds doon sa 4PH project ni PBBM. Hindi kami pumayag kasi una-una kami nag-umpisa at project po namin yon. So kailangan naming gamitin yung natitirang pera, yung nandun sa escrow funds para mapatuloy yon. Pero hindi nila parang ayaw nila. So they took over. Parang tingin ko talagang pinilit nila yung 4PH. Kaya ginawa nila yon. Opo. Pero kung tatanungin nyo kami, sino nag-umpisa, klaro naman masyado na ang syudad nag-umpisa 2017, more or less, no? 2017, 2018, nag-start yung project na yan. At nagkaroon lang ng groundbreaking, nagkaroon ng funding noong October 20, 2022. 4 months after nanalo bilang Vice Presidente si Inday Sara Duterte at Pangulong itong si Marcos. So that is the real story. So they can show all the documents that they of course they can provide all the necessary documents and all the permits that they can show to the people, but it does not erase the fact that Davao City started it all. Opo, kung 2022 at 4 na buwan after niyang manalo, so hindi tumutugma itong sinasabi ni Undersecretary Castro, quote and quote, ang proyektong ito ay pinagplanuhan, trinabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kasi kung iisipin mo, 4 months lang, ang bilis naman nakapag-isip ni PBBM para magtayo nga dito, and maraming mga social media post na nakamask pa nga ang yung sa pag-inaugurate even before pa nanguna si Mayor Baste, panahon ni VP Sara. So medyo hindi tumutugma, Councilor. Post-pandemic yun that was post-pandemic after a few months. Lahat pa nga kami nag-face mask noon kasi meron pa rin yung threat sa pandemic at that time. So we were there. Nagpagsalita ako and I was congratulating the city, si Vice President Sara Duterte and Mayor Baste for this success, no? Kaya nagkaroon na talaga ng groundbreaking, no, dun sa Barangay Riverside sa Kalinan. So yun nga, after a few years, yung nakapagtayo na tayo ng mga ilang buildings doon, nagumpisa na yung construction, and then here comes the DSUD wanting to take over. Yung lupa po, ang, Councilor, kanino pong lupa yon? sa city, if I'm not mistaken, sa city, ang nag-procure nun. Syudad ng Davao yun. Oo, kasi meron din akong nakitang social media post na parang time-lapse ng area mismo mula pa noon hanggang sa nahawan na vacate yung para pagtayuan yung ng mga gusali po, Councilor. Yes. As a matter of fact, bago pumunta si PBBM doon, binisita yan ng chairperson. Ako pa rin ang vice chair ngayon ng socialized housing. To set the record straight. Ako ang vice chair ng socialized housing. Ang chairperson ngayon si Councilor Diosdado Mahipos Jr. As a matter of fact, binisita niya yan. Around a little more than a month ago, he went there and asked, kinausap yung mga tao doon kung kumusta sila. Kasi mukhang kukunti pa lang ang takers. Kasi medyo nag-a-adjust pa yung mga taga Davao when it comes to condominium type of building. But then again, in due time, baka magustuhan din nilang lumipat doon. Actually, maganda ang plano kasi ang totoo naman talaga na importante yung pabahay sa ating mga kababayan. Kaya nga, naiisip na yan ni then Mayor Sara Duterte noon na ipatupad yung ganyang klaseng proyekto. Kasi nga, sa dami ng housing, bahay na kailangan sa ating mga kababayan sa Davao,
baka magkulang ang lupa, no? Kasi may dalawa kasing component niyan. Yung tawag nito, yung Peoplesville, merong condo type, merong ding detached. Alam mo yung detached, yung parang bungalow. Ayun. So, yun ang plano ng city kasi may mga tao nga, may mga kababayan tayo na ayaw tumira sa building, o may takot ba, o agam-agam, yung iba hindi sanay. Alam mo naman tayo, mga Pilipino, mahilig tayo mag-improve, mag-expand ng bahay, so parang gano'n. May mga gustong detached. So, ang original plan yan, may mga detached housing yan, supposedly. May parang mga subdivision type. Pero talagang pinipilit ni PBBM yung kanyang 4PH dyan. Kaya yung nangyari. Opo. Meron ding... Parang yung more or less, parang inaagaw nila yung project. O napanood nyo na, alam nyo na ang totoong istorya. So yung mga Marcos loyalists dyan, mga kakamping na talagang devoted, grabe ha, ang mga kakamping devoted na kay VVM. Noon, sukang-suka sila kay BBM. Tinatawag na diktador, magnanakaw, ibalik ang pera ng taong bayan. Pero ngayon, love na namin si BBM. Uy, nakakatawa kayo. At least, ang mga DDS, hindi talaga sila nung sinuka na si BBM, sinuka na talaga at niyurakan pa. Flinash pa sa toilet. Ano masasabi kay Claire Castro? Uy, nakakahiya naman to. Presenta ka pa ng registration, something ek-ek, pero ang plano pala ninyo ay isama, makipag-partner sa Davao City at isama ang Peoplesville sa pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program ni BBM. Para alam na natin para mas malawak ang program. Para kung merong maghanap, anong programa ni BBM? Ito Peoplesville. Wow! Nangyari. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.